Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong gabi ng linggo mga loads, no? So update tayo ngayong araw, no? Tignan natin kung ano yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod na oras, susunod na araw o susunod na linggo sa ating mundo ng crypto. So ngayon, sa ating crypto bubble, ang ating day, gano'n yan, consolidation to mga lodi, no? Punta tayo sa chart natin. So kung titignan nyo, kanina, medyo konso kanina. So ngayon tumatagal pa rin talaga, no? Sa US kasi siguro mga alas 5 pa lang ng madaling araw ng linggo mga idol, no? So medyo sa tingin ko Lunes pa to, bukas ng hapon o ng gabi ang galaw ng malaki. Pero naisip ko kanina, mas maganda kung nakaposisyon na ako pag gumalaw ng malaki, no? Kaya lang, walang binibigay sa ating chances. Kanina dapat po position ako dito, kaya lang, hinintay ko siya umabot dito eh. Kaya lang di umabot, umakit na. Sabi ko, uy, sayang yun Oh, yun na. Sabi ko, sige, hindi pa binibigay sa atin. No? Hindi pa binibigay, so hindi ko muna minamadali yan mga idol. So kailangan na muna nating mag-news ngayon. So ito mga idol, nagkaroon ng kaso mga idol, no? Nagkaso to si Jay Clubber. Kilala niyo to si Jay Clubber, 'di ba? So siya yung mahilig mag-predict o nagsasabi ng mga presyo ng XRP sa mga na malaking price, no? 2, 3 digit, 4 digit. Lagi niyang sinasabi 'yon, no? Para ewan ko kung anong plano niya dito. Ang alam ko ang kanyang kinasuhan ay si Sak, no, na isa ring content creator ng XRP, no. Kumbaga parang inaanin niya ata ng ilang milyon ba? Parang sinisingil niya ng ilang milyon mga lodi. Tingnan natin. J Clubber and Sak Rector. Ayan, si Sak Rector. Check natin Ito yun si Sak Rector mga idol, no. New Year's Eve, the day of the Joker. Inaasar niya kasi lagi si Jay Clubber Cards of Illumination, Sak Rector blows the lead and calls out Jay Clubber for fooling people. No, ayan no. Clubber, si Jay Clubber sue Rector for $30 million mga idol. Grabe, no? Sabi nga hindi yan. Dapat dito na tayo, ayan. Sabi kasi dito mga lodi nung nag-post si Dark Tits. Imagine being such a dumb F that you call for $100+ XRP before the end of 2025. And then you first play in 2026 is to try and sue someone for daring to question the legitimacy of your scam custody business that you are running. No? So ayan, kumbaga binabasag. Maraming bumabasag ngayon kay Jay Clubber mga lodi. Jay Clubber is a effing disgusting piece of S. He knows he can't win this lawsuit. He's simply raising it for clout and distraction away from his dumb ass bad calls. What a good damn effing clown, sabi niya, no? Someone screenshot this and send it to the little B. Since he has me blocked, ayan, block din siya mga idol. Tell him to try and come sue me too. Dumb effing cunt scammer. Sabi niya ganun mga lodi, no? Mainit ngayon yung bakbakan mga idol, no? Kasi ako mga idol sinasabi ko nga sa inyo, masyadong exaggerated kumbaga yung mga prediction nito ni Jay Clubber. Imagine nasa October pa lang ata tayo nun, kinokol niya na $1,000 yung XRP. 'Di ba? So pagka ganun kasi mga lods, parang binibigyan mo ng hopium yung mga tao na, uy, invest tayo dyan kasi magiging ganito pala. Sikat siya na crypto influencer. So, makaka-impluwensya siya sa mga tao mag-i-invest sa XRP. Minsan, iniisip nila, sabi ni Jay Clubber, 1,000 daw to ba't gayon? Wala. Diba? So, maraming kumokontra sa kanya. Isa na yung si Sak. Talagang binabasyo siya, talagang tinutulig sa yung mga pinagsasabi niya, mga idol. So, pagpasok ng 2026, kinasuhan niya at hiningan niya ng $30 million. Grabe. Instant yun Kung sakali, instant millionaire, no? Pagka ganun, mga lodi, daming XRP nun.
Di ba? I'm getting sued if I like Pax. Asking for a prediction market. Oh, ayan. Kasi nga, si Zach parang sa Pax lang daw siya eh. Ah. He he is the Thanos of scam. Crazy part is, I heard he is gay. Oh my goodness. No, grabe. Masyadong ako mga lods sa akin lang, no, hayaan nyo na yung mga ganyan. Siguro naman hindi kayo tanga-tanga, chupul na maniniwala agad sa mga ganun-ganun. 'Di ba? Kaya nga meron kayong do your own research eh, 'di ba? Kumbaga pag nakita niyo na, uy, parang imposible naman 'to. 'Di ba? Huwag niyo na agad paniwalaan, 'di ba? Ganun lang 'yun. Huwag niyo na hayaang huwag niyo nang gawing big deal sa utak niyo. Hayaan niyo na, pakawalan niyo na agad. The lawsuit is absolutely nothing to do with the prediction and everything to do with the smear campaign people did, completely misrepresenting a past lawsuit he was part of. Hindi ko na-gets yun. Siguro meron silang history. Oh, ayan. Alam niyo ba yung palabas na to? Brokeback Mountain yan eh. Oh, nag-brokeback ka na. Oh, ayan. So, punta tayo dito. Nako, tatlong bansa mga idol, no? UK, Canada, and Australia consider coordinated plan to ban Elon Musk Twitter o yung X, no? Itong application na X, mga idol, no? Ang reason daw nito kasi syempre nga yung mga pag nag-request ka kay Grok ganyan, merong mga I don't know parang big deal sa kanila yung mga ganun, mga idol, o umiiwas lang sila sa maka-apekto sa mga tao sa bansa nila, you know, yung mga nangyayari dito sa X at kay Grok. Ayan. Sabi dito, tanong natin ito, hey Grok, this is true? O ayan, sabi ni Clown World, no? Reports indicate the UK is considering blocking X due to Grok AI's role in generating non-consensual image, with formal talks involving Canada and Australia for a united stance. However, no official coordinated ban plan has been confirmed. Source, Guardian, BBC, Observer. So, kinakausap pa lang ng UK, no, yung Canada at yung Australia para sa coordinated na ban, no, ng X, pero wala pa silang final decision diyan. Mga idol, no. Oh. On the irony, Canada, UK, and Australia all condemn Iran for shutting off the internet. Now, these idiots want to ban X. The UK and Australia have become police states. They're scared of X because it keeps people in the know and shows the truth. Oh, they're scared of Elon. Alam nyo mga idol, sa akin lang to si Elon, isa na to sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayon. Bukod sa pinakamayaman siya, 'di ba? Yung technology na gamit niya, napakaganda ng idea niya na binili niya yung X o yung Twitter, mga lods, no? For me, isa na siya sa mga pinaka-powerful and ma-influensya ang tao sa buong mundo, mga lods. Pag ito nag-trip, guluhin yung mundo. Kaya niya, mga idol, no? So, speaking of Elon Musk, sabi dito ni Musk may go big on Bitcoin, no? So, kumbaga, parang sinasabi na, sabi ni Samson, ayan Bitcoin bull Samson Mo says Elon Musk could go hard into BTC this year. He also predicts a Bitcoin could surge to 33 million dollars, so 1.3 million dollars, a 1,366% jump from its current price, no? Ayan grabe naman 'yun. Ba't ganun, no? Kapag yung Bitcoin na peer-to-peer, mga lods, no, parang okay lang na pag-predict ng ganito na 1,000%. Pero yung XRP, mga lodi, na napakadaming utility. Pag sinabi mo na mag-jump ng ganito o tataas ng ganito, parang galit na galit sila agad, no? Grabe naman yun, mga lodi. Unfair, 'di ba? So, yun, tingnan nyo rin yung mga ganung say, mga lods, ano masabi nyo ron? Siyempre, ang kasi dyan, maraming Bitcoin maxi, mas gusto nila marinig na, ganyan. Ayaw nila marinig sa ibang coins yun. Mas gusto nila sa coins lang nila. Parang ganun ba yun? No, ayan And then,
CC na naman mga Lods. Kanina nirepost niya to. Trump says the existing financial system has reached its limits and a crypto-driven era is coming next. Mga idol, no? Kumbaga magbabago na tayo. He states that finance is shifting fully on-chain with blockchain at its core. This is a massive bullish for crypto, mga Lodi. Imagine, presidente ng US yung nagsalita niyan. Hindi naman siya magsisinungaling siguro o mga hype pagdating sa ganito. No, na sinabi niya na, nako, luma na yung old financial system natin, no? Nakamit na nila yung limit nila. Gamit na, kumbaga, no? Ngayon, babaguhin na natin, no? Magpo-full on-chain na tayo, blockchain ang gagamitin natin ngayon sa financial system. 'Di ba? Sasabihin niya lang ba 'yon para i-hype o sinabi niya 'yun dahil ganun yung mangyayari? And kung ganun yung mangyayari, sobrang bullish ñun sa crypto, mga idol, 'di ba? So kaya siguro ni-retweet to ni ZZ, mga Lods, no? Punta tayo dito. Nako, sa mga mahilig sa game dyan, mga idol, so ito yung Solana Gaming, ang ganda ng graphics nila, AAA game to. Solana is the place to be. The players are about to do insane things with in a wilder world. You are not bullish enough. A friendly reminder to join the waitlist. No, ayan, no. Malapit na raw ilabas to, mga idol, no. Sabi dito, welcome to Wyami. Sign up for the open world waitlist below. Nako, pwede ba tayo mag-sign up dito? Ang ganda, mga idol, Ang ganda ng graphics nila. So, sa Solana to tatakbo, mga Lods, grabe. Nakalike ako dito, alam ko eh. Ayan, nakalike tayo dyan. Nakapollow pala, nakalike tuloy. Nakapollow tayo dyan. Paano mag-sign up sa waitlist? Ito. Grabe, no? Ang ganda ng graphics. Para na siyang GTA 6, no? Grabe. Magiging NFT games kaya to or play to earn games, mga Lodi? Sa tingin ko, oo. Kasi syempre, Solana to, Solana Gaming, 'di ba? Ang ganda niya kung tutuusin. So, abang-abang, mga Lods, no? And breaking. Satoshi Ira Whale just bought 26,900 Bitcoin worth 2.45 billion. 2.45 billion, mga idol, dollars, mga Lodi. He became active for the first time since 2011. And went all in on Bitcoin again. He definitely knows we're going higher. Ayan, So, yung Satoshi era pa to, mga Lods. Ibig sabihin, matagal na to. Mga pinakamababa siguro nito. Is 2016, 13, ganun. 13 to 16. Bumili ng Bitcoin. So, grabe, bullish yan. Nako, nagparamdam na naman to si 276 IQ. Di ba kayo na binalita natin, sinabi ni ZZ Super Cycle? Ngayon nag-tweet naman si Yang Hoon Kim. XRP is in a super cycle. Ayan, siya yung nag-tweet, mga Lodi. Grabe. At ito yung kaabang-abang na January 15, mga idol. Parang nilinaw lang dito kung ano yung mga pwedeng mangyari, which is gusto ko marinig nyo. January 15 is huge for crypto. US Senate votes on the Clarity Act. This crypto market structure bill targets wash trading, spoofing, fake volumes, and forces proof of reserves. If it passes, institutions won't fear altcoins anymore. Kumbaga yung mga institution, mga Lodi, talagang pwede na sila mag-invest sa altcoin. Kasi ngayon, yung mga big institution, takot yan mag-invest sa mga altcoin kasi wala pang rules, hindi pa nila alam, baka pag nag-invest sila doon biglang mag-rug pull yun o biglang mawala, mabankrupt, wala sila magagawa, talo sila, mga Lodi, no? So ngayon pag napasa yung Clarity Act na yan, ang matitira lang, kaya nga sinasabi nila 99% ng crypto mag-going to zero pag may pinasa na tayong batas So ang matitira lang dyan is yung talagang utility driven na crypto o na coins, mga Lodi. Kaya yung mga institutions, mga companies, hindi na sila matatakot kasi pag nandiyan yung altcoins na yan, ibig sabihin goods yan. 'Di ba? Ibig sabihin natira yung goods yan, may utility yan, kumbaga na-aprobahan yan o something like that. So hindi na sila matatakot. 'Di ba?
lahat ng mga coins na shitcoin mukhang mawawala na mga idol, no? So not just a bill, no? Hindi lang siya ganun. Basta-bastang bill. It's a reset for crypto. Ang bigat nun mga idol, di ba? So ayan, grabe. Ayan ang ating balita ngayon. Maiksi lang mga idol ha. Pasensya na kayo. Bukas na lang ako babawi ng basa ng comment kasi medyo may lakad tayo ngayong gabi. No, dapat niya hindi na ako mag-upload. Pero syempre sabi ko, ang aking New Year's resolution kailangan makapag-upload tayo. So nag-update lang tayo ng malupit. Ang tawag dito is brief news. Kaya nga naka-brief lang ako ngayon habang nag-update ako. Brief news. So ayan. Bukas kita-kits tayo mga idol. Balik na tayo kasi syempre may pasok na bukas. So wala akong lakad talagang dito lang tayo. So mag-update na tayo bukas. Kahit bukas na ako magbasa ng comment nyo mga lodi. Kahit umaga pa lang basahin natin. Para makabawi ako sa inyo. So ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mabilis na news natin ngayon na update. Maraming salamat sa mga nanood. Like nyo yung video. Subscribe sa mga di pa nakasubscribe dyan mga lods. Maraming salamat. Kita-kits and What's up? What's up? If you don't subscribe or else I'll become Vegeta. Vegeta.